Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang sinimulan naming kusang pagpapakasakit ay subaybayan mo ng iyong pagmamalasakit upang ang pinagtiisan ng aming katawan ay maisaloob namin at maganap ng may katapatan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ikaw ay sumigaw ng ubos lakas, ang sala ng bayan ko sa kanila'y ihayag. Sinasamba ako, kunway hinahanap, sinusundan-sundan, parang natutuwang ang kalooban ko'y kanilang malaman. Ibig palabasin na ang gawain nila ay matuwid at di lumilihis sa mga tuntuning aking ibinigay. Wari natutuwang sa aki sumamba at ang hinihingi hatol na matuwid. Ang tanong ng mga tao, bakit ang pag-aayuno natin di pansin ng Panginoon? Nagugutom lang tayo, ngunit walang kabuluhan. Ang sagot ng Panginoon, pansariling kapakanan pa rin ang pangunang layunin sa pag-aayuno. Habang ang nag-aayuno'y patuloy na inaapi ang mahihirap, ang pag-aayuno ninyo'y humahantong lamang sa alitan hanggang kayo-kayo'y nag-aaway-away. Kung ang pag-aayunong ginagawa ninyo ay gayon din lamang, ang inyong pagtawag ay tiyak na hindi ko pakikinggan. Sa inyong pag-aayuno, pinahihirapan ninyo ang inyong sarili. Yumuyo ko kayong parang damong hinihipan ng hangin. Nagdaramit kayo ng sako at nahihiga sa abo. Pag-aayuno na ba iyan? Akala ba ninyo'y nasisiyahan ako riyan? Ito ang gusto kong gawin ninyo. Tigilan na ninyo ang pang-aalipin. Sa halip ay pairalin ang katarungan. Ang mga api palayain ninyo at tulungan. Ang mga nagugutom ay inyong pakanin. Patuloyin sa inyong tahanan ang walang tirahan. Yaong mga tao na halos hubad na ay inyong paramtan. Ang inyong pagtulong sa mga kasama
ay huwag tatalikdan. At kung magkagayon, matutulad kayo sa bukang liwayway, hindi maglalaot, gagaling ang inyong sugat sa katawan. Ako'y laging sa inyo. Ililigtas kayo at iingatan kahit saang lugar. Sa araw na iyon, diringgin ng Panginoon ang dalangin ninyo. Pag kayo'y tumawag, ako'y tutugon agad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Hugasan mo sana ang aking karumhan, dalisayin mo ang aking kasalanan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Hindi mo na nais ang mga panghandog, sa haing sinunog, di ko nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat, ay ang pakumbaba't pusong mapagtapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Magsitayo na po ang lahat. Matuwid ang dapat gawin, masama ay iwasan natin, at tayo ay bubuhayin. Ang Diyos ay sa atin, atin siyang makakapiling. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, "Malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang iyong mga alagad?" Sumagot siya,
Maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna tayong lahat. Pag-usapan natin ang Ebanghelyo ngayong gabi, ngayong Biyernes. May tatlong grupo na binanggit sa maikling Ebanghelyo. Ang grupo ni Juan Bautista, ang kaniyang mga alagad, ang grupo ni Jesus, at ang grupo ng mga Pariseo. Mayroong paghahambing. Ang grupo ni Juan Bautista ay ang mga taong palagi ang nag-aayuno ayon sa batas ni Moses, kasama ang mga Pariseo. Kaya parang it is a must. Kailangan mong mag-ayuno kapag ikaw ay isang Israelita. Dahil nakabatay sa kanilang kautusan na ang bawat Israelita ay kailangang mag-ayuno ng 2 beses sa isang linggo. Sa kanilang pananampalataya, sa kanilang religious culture, tuwing Lunes at Martes ang kanilang ayuno every week. Kaya dahil ito ang kanilang practice, nakita nila sa grupo ni Jesus na hindi sila nag-aayuno. Kaya gayon na lamang ang kanilang pagtataka at pagtatanong, bakit ang iyong mga alagad ni Jesus, ay hindi nag-aayuno samantalang kami na alagad ni Juan Bautista ay nag-aayuno. Kaya sinagot sila ni Jesus sa pamamagitan ng isang symbolic figure, ang kasal. Sa kanila, ang kasal ay napakalalim na simboliko ng ugnayan. Ipinakita sa kanilang kasaysayan na ang marriage imagery o symbol ng kasal ay covenant o pakikipagniig. Papaano ito nangyari? Si Yahweh ay pinili ang bayang Israel na kaniyang maging bayan. So meron na silang kasunduan. Ako ang Diyos nyo at kayo ang aking bayan. Kung kayo ang aking bayan, susunod kayo sa akin bilang inyong Diyos. Yon ang Old Covenant. Yon ang pakipagkasunduan. Yon ang pakikipagniig. At sa kasaysayan ng banal na tipan, nakita natin kung papaanong ang simbolikong ito ay naglaro sa buhay ng mga Israelita. Kaya po simboliko, ganito ang nangyari. Si Yahweh, ang bayang Israel, ay nagniig sa isang tipan. Nagkasala ang bayang Israel dahil tumalikod sila kay Yahweh sa pamamagitan ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Nagalit si Yahweh, pinarusahan ang mga Israelita para mapanumbalik ang kanilang ugnayan. Kailangang gumawa ng mga Israelita ng mga bagay na pwedeng makaalis ng galit ni Yahweh. Isa na rito ang pag-aayuno. Isa na rito ang pagbibigay ng sarili at pagpapakita na sila'y nagsisisi sa kanilang kasalanan. Kaya nga ganun na lamang ang mga salitang binibitiwan ng mga propeta, lalo na si Propeta Isaías, tungkol sa pag-aayuno. Dahil sa pinakita nilang pagbabalik loob kay Yahweh sa pamamagitan ng pag-aayuno, sila'y pinatawad ni Yahweh at muling nabuo ang kanilang pakikipagniig sa isa't isa
at ang relasyon. Ganun pa man, ang kasaysayan pa rin ay nagtakda na palagian silang umaalis, na palagian silang nagkakasala, na palagian nilang iniiwanan si Yahweh. Kaya ngayon, ginamit ni Jesus ang talinhaga ng kasal upang ipakita na hindi na ito patigil-tigil na pag-aayuno, kung hindi isang pakikipagniig na palagian na dahil ang Diyos na inyong tinatawag ay hindi na malayo kung hindi kasama na ninyo sa inyong pakikipagtunggali at sa inyong pamumuhay. Kaya sinabi ni Jesus, papaano ka mag-aayuno kung kasama mo ang lalaking ikakasal? Si Jesus bilang ikakasal at tayo ngayon ang bagong tipan, ang kaniyang simbahan na magpapatuloy ng relasyon ng pakikipag-ugnay hanggang madala niya lahat sa kaluwalhatian sa kabilang buhay. Nangangahulugang ang pag-aayuno ay hindi na bago. Noon pa man, ito ay ginagamit na't ginagawa na ng mga taong naniniwala sa Diyos dahil alam nilang dito sa pag-aayuno ay mayroong awang nabubuksan at mayroong biyayang na ibibigay. Pero sa panahon natin ngayon, ang pag-aayuno ay hindi lamang matters of the physical things. Hindi lamang dun sa mga bagay na kinakain mo. Tapos na tayo dun. Iyon ang umpisa. Yun ang napakababaw na paraan ng pag-aayuno. Iyon yung mga bagay na dapat na master na natin. Na dapat hindi na ito itinuturo pa kung hindi ito ay bahagi na ng ating pabubuhay bilang Kristiyano, bilang bininyagan, bilang tagasunod ni Kristo. Wala na dapat pagtatalo. Kakain ba ako ng karne o hindi tuwing Biyernes ng Kwaresma? Hindi na. Hindi na yun pinag-uusapan. Dahil matured ka na eh. Alam mo na yan. Hindi na yan kailangan ulit-ulitin pa na sa isang lumalalim na Kristiyano, alam mong ang pagsasakripisyo ay bahagi ng aking pakikipagniig sa Diyos. From the matters of the mind, mula sa kaisipan, ito ay lumalalim na from the matters of the mind to the matters of the heart. Hindi na tayo magtatalo, kumain ka ba ng karne kanina? Kumain ka ba ng manok? O ilang cup ng kanin ang kinain mo? Alam mo na yan eh. Alam mo na ang fasting ay bahagi ng aking pagiging Kristiyano tuwing Kwaresma. Hindi na yan pag-uusapan. Ang pag-uusapan na natin ay yung matters of the heart. Anong ibig sabihin nun? Sabi ni Pope Francis, you can eat all you want. Kumain ka hanggang gusto mo. Pero kumustahin mo naman ang laman ng puso mo. Ibig sabihin, naka-fasting na ba ang puso mo sa galit? Nakapagpatawad ka na ba ng mga taong mahirap patawarin at mahirap mahalin at mahirap tanggapin? Nakapag-fasting na ba ang puso mo sa inggit sa iba? Lahat ba ng nakikita mo, gusto mo, meron ka? Nakapag-fasting na ba ang puso mo doon sa mga bagay na gusto mong makamit, pero hindi talaga para sa'yo? Nakapag-fasting ka na ba sa maling pangarap? Nakapag-fasting ka na ba dahil ikaw ay palaasa?
Nakapag-fasting na ba ang puso mo na hanggang ngayon ayaw pa ring tanggapin ang pagkakamali ng sarili mo? This is the matters of the heart. Tingnan natin ang kalagayan ng ating puso ngayon. Natapos na ang maghapon, natapos na rin ang oras ng pagpa-fasting. Pero atin bang naitanong, ano ang naibigay ko sa Diyos ngayong araw? Ano ang naisakripisyo ko sa Diyos ngayong araw? Ano ang ibibigay ng Diyos sa akin kung sakali mang itong mga bagay na ito ay aking napakawalan? Unang pagbasa mula kay Propeta Isaías. Baka hindi na natutuwa ang Diyos sa matters of the mind. Baka mas matutuwa siya on the precepts of the matters of the heart. Ano yung kaya kong gawin? Isang araw po, may sumundo sa akin. Magmimisa kami sa isang malayong lugar. Mayroong kumatok na namamalimos sa karsada. Ang sabi niya, "You know, Father, kahit kailan, hindi ako nagbibigay sa mga yan." I respect that. Nire-respeto ko yon. Pero ako nagbigay. Sabi ko, hindi ko man sila kayang bigyan lahat. At least meron akong isang nabigyan. Hindi ko man kayang pakainin lahat. At least meron akong isang mapapakain. Hindi ko man mapatawad lahat sa mga taong may galit sa akin, at least meron akong isang mapatawad. Isa lang sapat na, magbabago na ang takbo ng puso mo sa pagsunod kay Kristo. Isa lang sapat na. Hindi natin kayang yakapin lahat. Pero kung meron kang isang mabuting gagawin, ito na ang pagkakataong ang pag-aayuno mo ay dinadala mo sa gawa. From your heart to the heart of others. Huwag tayong manghinayang dahil ang pagbibigay ay hindi pinanghihinayangan, bagkus bumabalik dahil ito ang pangako ng Diyos sa isang pusong nagmamahal at pusong umuunawa sa mga kapatid na kulang at nangangailangan. Kasama natin ang Diyos, kaya tayo maalwan. Kasama natin ang Diyos, kaya tayo'y nagkakaroon ng masayang buhay. Kasama natin ang Diyos dahil nararamdaman natin ang kaniyang pag-ibig at awa. Kasama natin ang Diyos dahil ang puso natin ay nakikipagniig sa Kaniya. Ito namang pusong ito ang ating ibabahagi sa wala. Dahil sa pamamagitan noon, makikita nilang tunay nga na ang salitang pag-aayuno ay nadadala natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Magpapatuloy po tayo hanggang tayo'y magtagumpay at makarating sa kaharian ni Kristo. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa pamamagitan ng pag-aayuno, binibigyan natin ang Diyos ng puwang sa ating buhay. Hilingin natin sa Panginoon na palakasin tayo sa ating pagpapakasakit
upang matatag nating maituon ang ating mga isip at puso sa Kanya. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Bilang mga alagad ni Kristo, tayo naway makasunod sa mga utos ng ating Ama sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang bayan ng Diyos naway magtiyaga sa kanilang mga pagsasakripisyo ngayong Kwaresma. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang ating mga pagtitimpi at pagpipigil sa sarili, alang-alang sa Panginoon, naway matumbasan ng kaligayahan sa piling niya. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang mga may sakit, nasa bingit ng kamatayan at namimighati sa buhay, naway mapuspos ng biyaya ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang mga namayapa nating mga kamag-anak at mga kaibigan, naway malayang makabahagi sa buhay ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ama naming nasa langit, ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang mailaan namin ang mga sarili na mamuhay ayon sa Spiritong nananahan sa amin, na siyang lulupig sa aming mga kahinaan upang lubos kaming makabahagi sa muling pagkabuhay ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Magsiupo muna tayong lahat. Sumasamo kami sa'yo. Marapat inyaring Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, iniaalay namin ang aming ginaganap sa 40 araw na paghahanda bilang aming hain na nagpapagindapat na iyong kalugdan ang aming kalooban at nagdudulot ng kakayahan sa pagtitimpi namin. Sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaisa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino't yaman, para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang, bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan,
kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Minagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo.
sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahin tulos sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa pagdiriwang na ito ay magdulot nawa ng kapatawaran sa aming mga kasalanan upang kami maging marapat sa iyong mapagpagaling na kabutihan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Bago ko po ibigay ang huling pagbabasbas, isa pong pakiusap sa lahat na wala pong papalakpak at tayo po'y lalabas lamang ng tahimik. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin na tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng ating poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, ipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinunwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.